every time na umuuwi ako, nakikita ko 'tong sitwasyon na 'to, sabi ko, "Lord, parang hindi ito yung pinapangarap natin. I've been working for 4 years, pagod, stress, puyat, pero walang naiipon, walang pambili ng bahay, parang imposible na siya." Nakaka-relate ka din ba? Okey, so yun yung mga realizations ko before. That is why I really think of ways. Kaya lang wala akong malaking kapital, 'di ba? Wala rin akong malaking oras para magnegosyo at magdagdag pa ng mga malalaking puhunan na negosyo. It's because wala nga tayong naiipon. Okey. Consistently, yes, inilalaban natin before yung ating sa school kasi wala tayong pang tuition, consistent desk lister, and nagulat nga po ako, hindi ko po inaasahan 'to na nag-number 1 po ako sa buong school, oh, 'di ba? So, bakit? Kasi nga po, ayoko pong bumagsak, wala po tayong pang-tuition. So, that was nung nag-aaral pa po tayo. So, ang dami kong tinatanong sa sarili ko, so bakit negosyo ayoko magbenta? Type ayaw magbenta kung ikaw yung katulad ko na ayaw mo ring magbenta, lalo nung nagsisimula ka dito sa negosyo na 'to, 'yan. Meron ba o lahat ng tao dito sa Zoom na 'to ay gustong magbenta? Ayaw, 'di ba? Ayaw nating magbenta kasi nga ayaw nating ma-reject. Diyan tayo pinalaki, eh. Ayaw natin na nagkakamali, ayaw natin na nare-reject tayo. So, I kept asking myself, bakit ako magnenegosyo, bakit ako magbebenta? Okay. But, yun na nga po, after ko graduate, trabaho po ako sa Accenture. Accenture na po ako ngayon. Sino po ang mga taga-Accenture dito? I believe parang pareho kami ni Mentor Marky, tama ba? Yes, mga IT. So, I was working for 4 years, walang ipon, stress, laging may sakit. So, I keep on asking myself, no, bakit gano'n? Ang aga ko umaalis, late ako umuuwi, and ang daming nangyayari, okay, walang ipon, bagsak yung health, and dumating sa time na lagi ako nagkakasakit. Okey, grabe 'no, nakita niyo 'yan? So, naka-post 'yan sa Facebook ko. Kasi nung may sakit na ako no'n, na-ospital na ako no'n, nakakatuwa lang kasi sabi ng boss ko, "O sige, magpahinga ka na, pero dalhin mo yung laptop mo, kasi may deployment tayo." Oh, 'di ba? Imagine that 'no? So, magpahinga ka na pero dalhin mo yung laptop mo. Kasi may deployment tayo. So, nakaka-relate ba ang mga IT dito? Bawal po tayo magpahinga. Okay, kasi operations yung ating hinahawakan. So, bawal po siyang ma-delay. So, I found myself yung work equals life. Okey. Yun yung nakita ko. And to share with you, eto po yung sahod natin before. Way back 2014, I was earning that much. Malaki po ba 2014? Type yes kung malaki, no kung hindi. 2014. So, if sinabi mong yes, malamang hindi pa ganyan ang sahod mo ngayon. Mag-isip-isip ka na, hindi. Okay, so malaki 'yan compare nung 2000, hindi, compare nung that time 'no. It's because imagine niyo naman, I was working like dalawang tao yung katumbas ko. 'Di ba? I wake up in the morning at 4 AM, umuwi ako ng bahay at 11 PM. Hindi ko talaga naaabutang gising. Para saan? Sa 43,000. Less tax, less SSS, Pag-ibig, 'yan lahat less. Negative pa. Type negative. Guys, kung nakaka-relate po kayo, wala pa po diyan ang wants, wala pa po diyan ang, 'di ba, mga pang-date natin. Okey, wala pa diyan yung pang-sarili mo. Okey, kasi I was working po before sa Taguig, dun po ako naka-assign, Marikina po ang aking bahay, sobrang layo, sobrang traffic, ang mahal. Nakaka-relate si Doc G, negative. Yung iba po, yung iba po mukhang malalaki ang mga sahod 'no. Okey, so yun yung reason kung bakit, I prayed hard for an opportunity that could give me time and income. And yun sana yung dumating. Okay, type yun sana kung napatanong ka rin before,
bakit Yusana? Bakit pagbebenta? Okey. So, eto yung binigay ni Lord. Sabi ko, "Lord, bakit Yusana? Bakit vitamins? 'Di naman ako healthy, 'di naman ako nagbebenta. I don't like rejection, I don't like selling." Okey, so ito po yung nag-introduce sa'kin ng Yusana and I remember, kuwento lang 'no, 5 months niya po akong kinulit at 5 months ko po yang tinataguan. O sino po rito yung mga negative pa, mapa-fried chicken kagaya ko before, type fried chicken. So, kung may guest ka naman or client ka, prospect ka na gano'n din, huwag mo namang awayin kasi gano'n ka rin naman, tama ba? Fried chicken ka rin, eh. Okey, so lahat tayo nagdaan diyan. Bakit? Kasi nga hindi pa naman natin alam, pero mabuti na lang, 'di ba, hindi ako tinantanan, okey? Ayan, eto yung first dream board ko, yan. Sino dito yung mga nauto din na ma-apply ninyo, maggawa ka na ng dream board, 'di ba? Yan, mga pangarap natin. Ako din po nagpa-uto din po ako. Okey, pero congratulations kasi kung yan ay ginawa mo at sinunod mo talaga yung mentor mo, okey, unti-unti mo makukuha yan. Okey, si Mentor Chris po ang may gusto ng EcoSport, ako po yung Mazda. Gusto niyo ng kuwento? Gusto niyo ng kuwento? Yan, okey, type yes, 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 yes nga kung gusto niyo ng kuwento. Alright, so dumadami na tayo 'no, na naka-open ang camera. Kaya pa bang madagdagan 'yan? I believe sobrang interactive ng ating, team na 'to, eh, Team Core Edge 'no. So, kuwento lang po, before kasi sinabihan ako ni Mentor Chris na magte-test drive daw po kami. That time, 'di ba, wala kaming sasakyan sa pamilya, nagyuyusana na kami nun and sabi ko, "Sige, game." Gusto niya ako gusto daw niyang mag-test drive sa Ford, sa EcoSport 'no. Now, sabi ko, "Sige, game." Alright, are you with me? Andito ba kayo? Yes, okey. Mamaya na kayo mag-prospect kasi baka mamaya prospect ko yung mga prospect niyo, para pantay-pantay tayo, damay-damay. Okey, so eto na, pagpunta namin I mean sabi ko, "Sige, punta tayo." Okey. I mean, hindi niya alam meron akong ano, hidden agenda. 'Di ba halos magkatapat dun magkasama dun yung teka lang yung ano ko kasi ang hirap na may 2 years old, guys. Sino dito yung mga 2 years old? Okey. Panoorin mo muna siya. Sorry po for the interruption, ha. Alright, type 2 years old kung meron ka ring chikiting na ganyan, oh, 'di ba? Hindi naman dinig, okey, 3 years old na. Okey, so now pupunta na kami sa ano, sa Ford. So sabi ko, "Okey lang ba? Hello, hello, okey lang ba punta muna tayo ng Mazda?" Ayan. So, titingnan ko lang, oh, 'di magde-dream build siya, magde-dream build din ako. Oh, type dream build kung ginagawa mo 'yun, nagde-dream build ka. Okey, so, eh, di ito na, baba muna kami ng Mazda. Pagbaba ko, okey, ang bumungad sa'kin yang kotseng puti na 'yan. Oh, 'di ba? Sa labas mismo naka-park, eh, bakit naman sa labas nila shino-showcase yung sasakyan? Talaga naman. So, pagpasok ko dun meron na namang isang puti dun ta's sabi nung agent, "Anong hanap niyo ma'am?" Eh, di tinitignan ko yung sasakyan. Sabi niya, "Ma'am, hawakan mo." Oh, 'di ba na-train na yung agent, "Hawakan mo. Ma'am, upuan mo, i-test mo, hawakan mo, i-feel mo." Ta's sabi nung husband ko napapakamot talaga siya sa ulo, eh. Puppy dog close mentor, eh, 'no? Okey, napapakamot siya sa ulo sabi niya, "Teka magte-test drive tayo, "Oh, wait lang." Sabi, "Picturan kita ma'am." Sabi ng agent. Wow, train na train. Eh, di ayun na, sabi ko kay Mentor Chris, "Parang mas gusto ko 'to, puwedeng ito na lang." Napakamot na ng todo 'no, sabi niya, "Eh, magte-test drive tayo, eh." "Sige na please." Okey, to cut the long story short, hindi niya alam. Sabi ko sa agent, "Sige game." Anong game ma'am?" "I-quote mo na, magkano yan?" Tas sabi nung agent, "Ma'am ito po, ito down payment." Ganyan. Gano'n ba? Oh, binuksan ko yung bag ko, may dala akong pera, on the spot nag-down ako. Oh, 'di ba? Now
The question, wala akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Sabi nung ano, nung agent, "Sige po, eto na, tapos na, iuwi niyo na po." "Anong iuwi, 'di ba dine-deliver 'yan?" Sabi, "Hindi po ma'am, 'pag Manila po kayo po magda-drive." Sabi, "Hindi ako marunong mag-drive." Tas sabi, "Talaga po ba? Para kayo bumili ng ano, suka, ah." Hindi talaga ako marunong mag-drive, pati si mentor ko hindi marunong mag-drive. Okey, nanghiram kami ng driver dun, binayaran lang namin. Come to think of it, malapit na kami sa bahay, sabi nung driver, "Ma'am, saan natin ipa-park?" Wala po kaming parking, bahay nga namin bulok, eh. Wala kaming parking. Sabi, "Talaga naman ma'am, ang cute niyo, sana all ganyan ang problema," 'di ba? Oh, 'di ba? Dati ang problema mo pamasahe mo, pangkain mo, wala kang ipo, laging hotdog, laging itlog. Pero with Yosana, grabe nakakaangat-angat ka na sa buhay, puwede ka ng bumili ng sasakyan, mag-down kahit wala kang lisensya, hindi ka marunong mag-drive. Oh, anong Yosanang kuwento mo? 'Di ba? So, siyempre bago natin nakuha yun, marami tayong mga pinagdaanan. But of course, it started with the dream board. Kaya gawin mo na 'yan, magpauto ka na sa mentor mo kasi 'pag di mo 'yan ginawa, you will miss a lot, okey? Of course, maraming challenges, type challenges. Kasi binigyan ako ng topic ni ano, ni Coach Jean, okey? But of course 'no, ang awkward naman kung bigla akong magte-training, hindi naman ako kilala ng iba. Okey lang ba? Okey lang ba 'yun? Okey. Ang first challenge ko, of course, time. Kung ikaw may nacha-challenge ka sa time, ay number one, numero uno, akong puwedeng hindi mag-Usana because I wake up at 4 AM, aalis na ako ng bahay at 5:30, ang uwi ko 11 PM. Sa tingin mo makakapag-Usana pa ako? I have the reason not to start the business, right? Agree, agree? Okey. But, okey, tinignan ko 'yun as an opportunity. Paano ako makakawala dito sa sitwasyon na 'to, kung hindi ko gagawin yung Usana? You know what? Daling araw sa Eastwood kami talaga namimingwit ng prospect. Alam niyo 'yan, something fishy, wala na 'yan ngayon. Mabuti pa kami nandito pa sa Usana, 'yan wala na. Tama ba? Okey, hindi naman tayo naglabas kasi ng ganyang kalaking halaga para sa isang negosyo. Magkano lang naman ang puhunan mo dito, 20,000, 50,000, 'di ba? Now, ano yung naging solusyon? Of course, kailangan mo ng structure. Pagka bara-bara ang paggawa natin ng business, mahirap gawin. Lunch break, coffee break, travel time, after work, namomrospect, nag-i-invite. Para pagdating namin sa Eastwood, may pepresenta na kami at 11 PM to 2 AM in the morning. Sabi ng nanay ko, "Matinong trabaho pa ba 'yan? 2:00 na kayo umuuwi? Ma-relax ka lang. Papatayo ko yung 3-story house mo." Lagi kaming gano'n. "O ma, pasensya na, ikaw na naman nag-alaga, napuyat ka na naman. Papatayo natin yung 3-story house mo." Oh, 'di ba? Ta's at the back of my mind, "Naku, kailan kaya mangyayari yun?" May doubt ka pa rin, 'di ba? But of course, you keep on going, 'di ba? Kasi you have the structure, ginagawa mo yung business ng tama. And second naman is the rejection. Yes, type rejection. Kung ayaw mo din 'yan, nahu-hurt ka din 'no, 'pag nare-reject ka. Natural lang 'yun, tao ka. 'Pag hindi ka nare-reject, hindi ka tao, papayag ka ba na ano, matching? Okey, tao tayo, may feelings tayo, may emosyon tayo, normal lang 'yun. But, okey, paano mo 'yan ma-o-overcome? Eto, ako, biruin niyo hindi mo pa siguro naranasan 'to, tinawanan ka ng friendship mo, 'di ba chinat ko lang 'yan, sabi sa'kin, "Uulitin ko Jeng, ha." Basahin niyo maigi, 'yan. Diyan pa ba kayo? Kung marketing 'yan, hindi ko maintindihan marketing sinasabi niya. Hindi mo kami mapapapunta ni Sheila diyan. Ha, 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 ha. Good luck sa business. Aray ko, nagra-run ako ng Pacesetter niya 'no, August 20, 2014. Nag-join kami July 2014. Siya yung pinaka-last resort ko na sana mag-join na 'to, best friend ko ay friendship ko naman 'to, close naman kami nito, ta's tinawanan ako, 'di ba? Masakit ba? Grabe maka-judge, 'di ba? Yes, but of course 'no, ano yung solusyon? Simple lang naman.
Tawagan mo yung mentor mo, paulit-ulit na sinasabi sa'yo yan. Huwag kang magtago sa cabinet mo, huwag kang magtago sa kwarto mo. Magpa-assess ka sa mentor mo, ano bang sinabi mo? Number one is acceptance. Type acceptance. Okay? If you're willing to accept that there's something to improve, nothing wrong. Okay? Something to improve. Ayan para hindi masyadong degrading sa moral natin. Something to improve, dapat ikaw mismo yung tumatawag at nagbibigay ng statement, "Mentor, ito kasi yung sinabi ko, ano bang dapat kong gawin?" 'Di ba? So yun lang ang ginawa natin. We call our mentor, sabi ko, "Mentor, bakit ganito? Ano ito yung sinabi niya. Parang gusto ko na mag-quit, ayoko na tapusin yung pace setter ko. Parang hindi para sa'kin yung Usana mentor kasi ito nga, tingnan mo, ni-reject nga ako." Tas sabi ng mentor ko, "Ano bang ginagawa niya sa buhay?" Sabi ko, "Favorite niyang mangisda sa riverbanks." Anong isda kinukuha niya dun? Wala namang makukuha dun. Janitor fish mentor, di ko rin alam kung bakit. Sabi niya, "Okey, sige, pakinggan mo siya, sundin mo siya para sabay kayong mangisda sa riverbank." Sabi ng mentor ko. Sabi ko, "Ayoko nga nun." O di kung ayaw mo nun, ako yung sindin mo, o di ba? Tumawag ka pa ng isa, o sa pagtawag ko pa ng isa, nag-join yung isa. Kung nag-emote-emote ako wala na yung pacesetter, wala ako dito sa harapan ninyo ngayon. Okay, number two, skills duplication. Once you know na the concern at kailangan mo improve, magpa-duplicate ka, magpa-assess ka, magpa-demo drill, check ka paulit-ulit hanggang sa matutunan mo siya. And siyempre ia-apply mo din siya, right? Okay, apply natin 'no, dun lang tayo natututo 'pag nagkakamali tayo. Okay, number three, ayan, type walang makausap. Kung yan din ang problema mo ngayon. Parang kanina lang sinabi mo yan, parang wala na akong ma-invite. Oh, 'di ba? Naku, maniwala ka sa'kin, sinasabi ko rin yan sa sarili ko paulit-ulit. But, ang solusyon lang diyan maghanap ka. Tingnan niyo 'to, ito way, way back pa, pakita ko sa inyo. The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Sabi ni Steve Jobs, 'di ba? Imagine niyo yan, nagra-run yung brand partner ko ng directorship, wala na kaming makausap, nasa Shangri-La kami, walang prospect, walang invite. So sabi ko, "Paano kaya 'to, nagra-run 'to ng directorship, ano bang dapat kong gawin?" Okey, so sabi ko dun sa brand partner ko, "Sige ganito, yung unang taong ngumiti sa'yo, kausapin mo 'pag nandun kami sa Shangri-La, malapit dun yung True Value dun sa floor na yun. Sabi niya, "Meron dun manager ngingiti-ngiti, o pumunta ka dun sa counter kausapin mo. Ganito sabihin mo, makipagchika-chika ka, ta's ang una mong tanong, 'Ano bang common nagiging problema dito sa store?' O yan, may mga tips tayo diyan." Okey, sabi niya, "Itong mga tauhan ko nagkakasakit, lagi na lang absent." Gumanon. Tapos sabi niya, okey." So after niya magchika-chika, lumapit sa'kin yung brand partner ko. Sabi niya, "Mentor, ito yung sinabi. O ano dapat kong sabihin?" Tapos sabi ko, "Ito sabihin mo, 'Blessing in disguise, nandito ako ngayon, yan yung sinabi mo, may solusyon ako diyan. Okey, puwede kong i-share yung makakatulong sa mga empleyado natin para hindi na sila masyadong magkasakit. Timing, nandito ako ngayon, nandito yung mentor ko. Ishe-share namin baka sakaling makatulong." Are you learning? So sabi nung brand partner ko, "Kailan po kayo puwedeng kausapin? Puwede po bang i-schedule?" Sabi nung manager. Alam niyo kung ano sabi ng manager? "Ay, hindi na schedule, wala namang ginagawa yung mga yan. Tara, kinuha nila lahat ng mga tambay na walang customer. Punta kayo dito, may i-di-discuss daw about health para maging healthy kayo." Oh, 'di ba? Ilan yan, guys, ilan. And may mga nag-join diyan, imagine, at hanggang ngayon. Imagine ninyo po kung tayo ay siyempre kinain na ng emosyon, walang makausap, alam mo yon, yung play dead mode na lang at walang ginawa, wala talagang mangyayari. Okay, so how do we overcome? Galaw, yun lang yun. Okay, apply yung mga natututunan. Yung natutunan ko diyan, naku, binayaran ko pa yan ng 16,000. Kaya don't hesitate to invest, okay. Number four, type 4, mahiyain ako, type mahiyain ako. Kung kagaya ko ikaw na okey lang walang kausap buong buwan,
Kahit na isang buwan mo ako hindi kausapin walang problema sa'kin kasi napakamahiya hindi naman mahiyain actually. Ayoko lang masyado nakikipag-usap, 'di ba, parang nade-drain yung energy ko kasi hindi naman ako energetic, 'di ba, nung mga panahong di ko pa kilala ang Yusana. Okay, so pihikan sa kausap, that's true, 'di ba? So, ayaw natin masyadong nakikipag-usap. Pero isa lang naman ang solusyon diyan. Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Willing ka bang magbago? Willing ka bang matuto? Willing ka bang mag-improve? Mag-training ka? Okay, dapat hindi ka na pinipilit. Dapat nagte-training tayo, punta tayo dun, may bayad o wala, mag-invest ka sa sarili mo to level up your skills. Kasi at the end of the day, andiyan ang iyong mentor, ang coach to guide you, pero ikaw pa rin naman na mag-e-execute eh. What you need is the confidence level. Makukuha mo yan sa mga training. Type training kung hindi ka na ipupush, di ba, ng mentor mo at ng coach mo at kusa ka na. Okay na pupunta sa mga training. Are we learning? Okay na po ba? May isang oras na po ba tayo? Okay? Now, because of that, eto na, in 3 months time, praise the Lord, I was able to resign. Type resign! Kung gusto mo rin darating din yung time, you have a lot of time for you, for yourself, for your business, for your loved ones. Okay, so sarap niyan. Guys, naiyak ako. Kasi kung hindi dahil sa'yo sana baka hanggang ngayon, baka yung computer yung anak ko, araw-araw ko hinihimas. Naiyak tuloy ako, 'di ba? Sobrang sarap ng feeling nung araw na 'yan. That's the first time na nakita ko siyang gising at sinama ko siya sa presentation, 'di ba? So, galing lang din ni Lord. Somehow, darating talaga yung opportunity in disguise. You feel like, hindi ito yun, dito yung gusto mo. You have a lot of plans, but sabi nga, trust the Lord, di ba? Because He has a bigger and better plan for you. Okay. So, nakakatuwa after 3 months, and then, nagkaroon na rin tayo ng time force to guide her. Now, nakakatuwa kasi eto yung way niya to advance the kingdom of God. 'Di ba, nagde-devotional art siya. Kaya follow niyo po siya, Isis Brush. And ang galing niya na mag-drawing ngayon, grabe. Evolved na, as in. Kaya niya yata i-drawing ikaw mismo. And 4 months, okay, became one of the director. Coming 6 months, we became silver director. And praise the Lord. In 5 months, okay, we were able to mag-down ng sasakyan. Grabe 'no, 5 months, ang lakas ng loob. Bakit? Kasi grabe yung hataw namin, talagang yung earnings sa'yo sana hindi ka kakabahan, 'di ba? Kasi hinahataw mo siya. Come to think of it, dumating ako sa point na grabe hindi ko na kayang i-handle yung mga pacesetter runner 'no, sa dami nila, okey? And ang galing din kasi yung dating dream board na-checkan na ngayon. Now kung wala kang dream board, ano yung tse-tsekan mo? Galing. Baka hanggang ngayon kinukulit ka pa ni mentor, "Dream board mo." Tas ikaw naman, eh, "Wala akong time, eh." O sige, good luck, wala kang tse-tsekan. Para sa'yo 'yan, hindi yan para sa mentor mo. Kasi at the end of the day, nag-e-earn na yan, hindi yan magku-quit sa'yo sana, sabayan mo siya. Okay, somehow ako mafi-feel din natin ako din na-feel ko minsan parang hindi ko ma-gets yung sinasabi bakit ganito, but trust them, okay. Walang mangyayari sa business mo na hindi maganda as long as, 'di ba, sundin mo yung mga best practice, yung mga turo nila. And siyempre 'no, nag-goal din tayo mag-gold. Sino gusto mag-gold? Type gold. Yan, 200,000 per month. So isa yan sa top 3 ko na why, na gusto ko kumita ng 200,000 per month. Ah, 'Di ba? Ang daming challenges. Guys, 16 kami na nag-run. Baka may makilala pa dito si Mentor Marky. Tinakapan ko na yung mga mukha. Okay, 16 kami na nag-run, nag-declare. Then, wave yan, di ba? Naalala mo yan, yung kay Mentor Jopet, di ba? Kay Coach Jopet.
Okay, wave yan, 16 kami sa team nag-run. Alam niyo po ba, after 1 week, kasi director na kami niyan, eh, mag-run ka ng ano, 'di ba? Ay, silver na kami niyan kasi nag-run kami din, na-try namin mag-run ng gold before. Talagang hindi pinalad kasi kulang pa yung tao. Okay, eto yung wave na 'to, sumabay ulit kami. And out of 16, sino yung naka-first week, ilan? Type niyo po, hula, hula. Ilan po out of 16 yung naka-first week? 5. Oh, may GCash 'pag nahulaan na. 3, 4, 1. Ay, grabe naman yung 1. Alright, mukhang naalala ni Mentor Mads. Dalawa, oh, 'di ba? Sa dalawa na yon, praise the Lord, kasama kami do'n. Oh, grabe yung faith, 'di ba? Then second week, ayan, out of 2, ilan yung nakatawid? Alright, isa na lang, and praise the Lord, kami po yun. Kaya yung pressure na sa'min na talaga. Grabe, okey. So, isa na lang. And there's a lot of challenges na nangyari nun. I would like to share with you one of the challenge 'no. Thursday na, 4,000 pa ang kulang namin. Ang daming activities pero wala pang nabubunot na pay-in. Thursday na, 4,000 pa. Posible or imposible na? Type niyo nga po, posible or imposible, yung honest to goodness lang po, Thursday na. Okey, so sabi ko sa mentor ko, "Mentor, tara nga magkita tayo." Sabi niya, "O bakit, anong meron?" "Eh, kasi po 4,000 pa po yung kulang, eh, Thursday na." "Ay gano'n ba?" 'Di nagkita kami, "Ay gano'n ba? Anong ginagawa niyo dito? Lumabas kayo, 'di ba? 'Wag tayo magsayang ng oras dito, magpa-pay in kayo, mamingwit kayo diyan." Sabi namin, "Oo nga 'no, tara labas." Tatauhan kami, magdadrama pa kami kay mentor, 'di ba? Sabi niya, "Hindi, lumabas kayo, sayang yung oras niyo, Thursday na." Pumunta kami ng palengke sa Balintawak, daling araw, nagpapa-pay in kami dun, namimingwit kami ng points. Grabe yung energy, nakakatuwa po, tingnan niyo, ang galing lang din ni Lord, 'di ba? Siyempre 'no, nasa kanya talaga yung awa, ba't nasa atin yung kilos, yung gawa, tama po ba? And kapag kumilos ka na, nagko-conspire na lahat, pati yung energy mo. Pati siya, bibigyan ka niya talaga ng magandang sign. Tingnan niyo 'to, nakikita niyo yung screen? Ano ang nakikita niyo? Paki-type nga po. God 333. Of all the plate numbers, of all time, of all roads, cars, segundo, napakadami. Bakit ipapakita ni Lord 'yan on the very moment na third week na kami? Sabi ko, "Ay Lord, grabe, hindi ko alam pero tapos na." Tapos na, tapos na, tapos na. Oh, grabe 'no? Kinikilabutan pa rin talaga ako hanggang ngayon. And you know what? Yung dineclare natin na October 3, nangyari siya. We became gold director po on the same date na dineclare namin sa dream board. Grabe 'no, pangalawang testimony na 'yan ng dream board. Kung ano yung nakikita mo, yun ang lagi mong gagawin. Do'n ka magkakaroon ng energy. Ilagay mo 'yan sa kung saan lagi mo siyang nakikita, kaya nga vision, 'di ba? Gusto mo magpalaki ng katawan, oh, wag mo itago yung gym equipment mo, wag mo itago yung sapatos mo, 'di ba? Kung gusto mong lumaki income, wag mo itago yung prospect list mo, wag mo itago yung vision board mo, lagi mo dapat nakikita. Alright? And we became Ruby Director on our 6th year in the business. Grabe 'no? Sa work, kahit 6 years ka magtatumbling diyan, wala kang kalahating milyon. I'm not against work, pero technically, 'di ba? Statistically, meron ba? May kalahating milyon after 6 years? Wala, Hello? wala Wala, mentor. wala. Dito lang sa Yusana yata yung nakita ko, wala pa po akong nakikita na maliit ang kapital puwede kang kumita ng ganyang kalaki. Meron po ba kayong nakita? Kaya mo kumita ng kalahating milyon na ang kapital mo lang 20,000 to 50,000 ta's nabawi mo pa nung years kopong-kopong pa.
Kasi 1 month lang nabawi namin yung puhunan namin sa Yusana eh. Okay, so grabe 'no? Now, tapos na po. Alright, so nagsisimula pa lang po ako. Puwede pa po bang ituloy, Mentor Marky? Yes, okay. So siyempre ako po yung inaatasan mag-share po sa inyo about social media marketing. Ngayon magkakakilala na po ako lang po palang kakilala ninyo, hindi ko po kayo kilala lahat. But I'm sure 'no, kung naka-relate ka sa'kin, gusto mo PM, magtanong about kung ano pa yung mga detalye sa mga pinagdaanan natin, you can always PM me. Yeah, kasi kung engineer ka rin, mommy ka rin, somehow naka-relate ka rin sa sinasabi ko. Okay. Now, question. Simula na po tayo. Why we keep skipping social media marketing? Okay, I want to know the answer. Type it down. Let's be honest, wala pong tama at maling sagot. Kung ilan po tayo dito, dapat ganun po ang ganun kadami yung sasagot. Not sure what to post. Nagtatago na sana. Ano pa po? 'Di ba? Naku po, secret agent. Lack of immediate result, parang feeling di nagwo-work. Ano pa po, 3 lang po ba? 'Pag hindi po tayo nakabente, hindi po tayo magne-next slide. Bawal po dumoble yung nakapagsagot na. Wala nang maisip i-post, baka ma-judge. Keep it coming, keep it coming. Kabenta-benta mentor. Benta-benta 'no? Ay, nagbebenta-benta si Dennis, yak, gano'n. Not yet sure how to introduce you sana. Okay. No script. Okay, valid naman po lahat 'yan. Okay, kasi 'yan din po yung mga naiisip ko before. Okay. And siyempre lalo na yung walang maisip i-post, tama ba? Yung feeling natin wala namang agad resulta, parang nakakatamad, 'di ba? Nahihiya din tayo baka masabihan tayong nagbebenta-benta lang or ayan na naman si benta-benta. Okay. So, lahat naman po 'yan valid. Alright? But meron po akong ipapapanood sa inyo. Okay lang po ba? Time consuming. Ready na ba kayo? All eyes and ears here muna. Okay, so let's watch this. Only 1% ang willing pagdaanan yung mahirap na daan para makuha yung success. Relate? Nakita niyo yung tabla dun sa kabila mas malapad. Dito tayo, madali dito, di tayo mahuhulog, 'di ba? Di tayo maja-judge dito. Hindi tayo masasabihang benta-benta dito, 'di ba? Pero hindi eh. Somehow, okay, most of the time, 'di ba? Yung path na kailangan natin puntahan, yung mas mahirap, pero mas makukuha mo yung success dun.
ano yun, 'di ba? Mag-post ka, pakita mo yung sarili mo. Ay, jahe mentor, nahiya ako, 'di ba? Ako din naman before, naku, napakamahiyain ko. 'Di ba? Pinagdaanan ko rin 'yan. But again, natuto na tayo sa mga aso. Natututo pa ba tayo? Are we learning? Yes, type yes, yes, yes if we're learning. Yun na po yung lesson. Thanks for inviting me. Oh, matuto po tayo sa mga aso. Buti pa yung mga aso. 'Di ba? Napaka-persistent nung isang aso. And ang galing niya kasi nakahawa pa siya ng energy do sa mga taong may potensyal. Kaya lang siyempre nag-iintay lang, sino kayang mauuna, sino kayang makakagawa. Pagka alam mo yun, yung dapat nga 'di ba, have faith. Okay. Walk by faith, not by feet, not by sight. Kaya tingnan muna natin kung may makakagawa. So since may nakagawa na, may sumunod na, pero not everybody are willing to do it kasi mahirap, baka mahulog. Okey, pero meron naman pong solusyon diyan. So marami po kayong makikita, social media, mga magagaling. I believe here sobrang daming magagaling sa social media here, may mga natututunan din po ako. So this is not limited to this, but eto po yung gusto ko ring i-share sa inyo. Are you ready? Type ready. Okay. So 5 lang po ito para umabot po tayo sa oras. Kasi konti lang po, ay sorry, na-PM na po ako ni mentor na sapat na daw yung ano, hindi joke. Hindi pa po ko nase-send yung GCash, eh, kaya hindi ko po matuloy-tuloy yung next slide. Charot. Okay, so 5 step to social media marketing. Okay? Ano yung objective natin? Of course, no, if you're a beginner, hindi ka pa naman masyadong nagpo-post, okay, hindi ka pa ma-social media, learn to create content that attracts, engage, and converts. Okay, master 5 steps to grow yung audience natin and somehow get result paunti-unti. Build effective social media post, okay, that reach the right people. Alright? Number 1, I would like to share with you the 5 steps. Okay? Know your goal and audience. Create content pillars. Master hook plus value. Engage and show your face. And number 5, track, analyze, and repeat. Okay. Ready ka na ba? Okay. So, yung number 1, know your goal and audience. Ano ba yung goal mo? You have to set clear goals. Ano ba yung pino-post mo? Ang goal mo ba is maka-prospect ng 5 a day? Ano ba yung target mo? Mga babae ba yan? 25 to 40 years old ba yan? With skin concerns ba yan? Or weight loss? Or mga taong mas gusto mag-improve yung health? Yung mga taong may mga high blood, diabetes, ganyan. But of course, no, ingat po tayo sa mga ethics natin dahil di tayo pwede mag-claim when it comes to those diseases. So you have to set your goal. Type set your goal. Clear goals. Ikaw ba, ilang bang prospects a day yung tina-target mo? Type nga natin. Okay. Ilan ba yung target mo na prospects per day? Now, kung napatanong tayo, wait lang, parang, oo nga, no, ilan nga yung target ko per day? This is the perfect time for you to set your goal. Okay. So, once na na-create mo na yan, nagawa mo na yan, so, meron ka ng starting point. Ano ba yung gagawin mong post? Ano ba yung content mo? It's because the second step is create content pillars. So, hindi po ako expert, but I could say I'm learning. I'm improving from my version 0. Okay, so ano ba yung mga pillars? It could be educational. Pwede to, example po ito. Okay, but not limited to this. Education, social proof, or pwedeng offer call to action. For example, Monday, you're going to share tips. So, educational yun, di ba? Wednesday, you're going to share testimonials.
ang mga before and after. Okay. Or Friday, call to action naman. 'Pag may mga offer ka, 'pag may mga events ka, kapagka may mga pa-promo ka, ganyan. Okay. Pero again, do not sell products below. Okay, the required price, alam na natin 'yan. So, eto po yung mga samples natin, ayan. So, eto po yung post ko that time. Hindi talaga ako ma-post ng sarili ko sa totoo lang before. Hindi nga po ako nagfe-Facebook talaga, yung asawa ko po yung gumagalaw ng Facebook ko. Pero kailangan ng kapalan ng mukha, tama ba? Para kumapal ang bulsa? Type yes. Gusto ba nating kumapal ang ating bulsa? Grabe yung resurfacing serum natin, 'di ba? Eto po talaga 'pag wala akong makeup, ayoko po nung itsura ng balat ko. Kaya ang dami ko pong redness, ang dami ko pong mga dulls. Yung dull po talaga yung skin ko, dry po talaga siya. But with with Usana Resurfacing Serum and the rest of the products ng Celavive, ayan po, 'di ba? Wala na tayong makeup, pero mas glowing na. Yes? Okay, sino dito ang happy sa ating mga Celavive line? Type happy kung ginagamit mo na 'yan at nakakita ka na ng improvement. So, kailangan mo na magkaroon ng structure. You can also create a 30-day calendar, okay? Once meron ka ng niche, okay? Kung gusto mo yung about sa skincare, o kaya about naman sa weight loss, o kaya about naman sa kung ano yung gusto mo. Marami. Okay? Depende sa'yo. Okay, probiotic and calming balm for me. Yes po, I love it as well kasi I have the barrier balm. Dry skin po kasi ako, so maganda talaga siya para sa mga dry and sensitive skin. Okay, so now, eto lang po, gawa po kayo ng structure ninyo. So, para at least hindi mo na iisipin kinabukasan, ano ba yung ipo-post mo. So, sa gabi pa lang, gawin mo na yan, isipin mo na yan. Napakadami ng help ngayon. Tama ba? Hindi ka naman mag-isa. Kahit nga computer lang kaharap mo, si ChatGPT o sino pa mga AI yan o yung mentor mo na magaling. Di ba? Itanungin mo na, planuhin mo na yung content na gusto mo. Okay, so yung assignment mo ngayon, okay, pumili ka na ng gusto mong content. Okay ba yun? Tas i-chat mo sa mentor mo, ito yung content na gusto kong i-focus. Hindi naman necessarily yun lang. Okay, basta mag-try ka lang muna. Okay, for a 1 week na ito yung i-focus mo. Okay, and step 3, yan, master hook plus value. So may content ka na. Now, syempre magpo-post ka na. Ano ngayon yung ipo-post mo? So, dapat yung hook, makaka-hook talaga sa mga tao. For example, very short lang, like struggling with dark spots, 'di ba? Tapos yung value, eto yung 3 tips para mawala yung dark spot. For example, cleanse twice a day, use serum and SPF, okay, exfoliate, sample lang to, no? You can also video yourself na ginagawa mo siya, meron kang parang anong tawag dito? May text overlay ka, you can use CapCut, Canva, ang dami pong available ngayon. Now, dapat meron siyang structure. Hook, value, then call to action. Then sa huli, save this reel for later or DM me or skin for a free guide. Or kung hindi mo naman ine-expose pa yung Usana. Kasi kung hindi mo gagawin 'to at hindi mo naman ine-expose din yung sarili mo as Usana, anong gagawin natin? Tama? Okey, para makilala tayo. So, hello? O puwede rin naman italikod mo yung product kagaya ng ginagawa na nakikita ko sa inyo somehow, okey. So, ang gagaling din, talikod mo yung product tapos pakita mo yung hook, 'yan. Ano yung pain point, 'di ba, yung common na makaka-relate sila. Okay, kung sa skin ba 'yan, dark spots ba 'yan, wrinkles ba 'yan, and then give value. 'Yan ang lagi nating tatandaan 'no, hindi lang tayo basta hamig lang, 'di ba? Kailangan meron din tayong value na nabibigay sa kanila to build also yung engagement, 'no. And then, last is yung call to action. So, huwag nating kalimutan maglagay ng call to action. PM me, DM me, save this reel for later, okay? For more information, ganyan. Are we learning? Ayan, okay. So, I believe parang isa na lang po yung naka-open ng camera. Ay, hindi pala.
Oo, marami pa rin pala, ayan. Andiyan pa ba kayo? Oh, naku, 'di na yata kailangan 'tong training na 'to, eh. Yun na lang po, hanggang dito na lang po ako. Magandang gabi sa inyong lahat. Okey, right? And then of course after mo actually 'wag naman master agad 'no? 'Wag kang mahiya kahit di pa master 'to, try mo lang. Bukas assignment mo sa'kin, mag-post ka, okey, mag-search ka, ano ba yung mga hook dun sa niche na gusto mo, and then post it. Kung ayaw mo pa yung sarili mo i-video, eh, hanap ka ng ibang video or simple picture, then post mo 'tong structure na 'to. Are we learning? Okay. And then after that, number 4, engage and show your face. Yan. Ready ka na ba? Excited ka na? Okay lang 'yan, 'di ba? Makita mo yung sarili mo, talk on camera, and then kapag may mga nag-e-engage na sa'yo, 'di ba, reply ka dun. And before ka mag-post, 10 minutes before and after, engage ka sa mga prospect mo, mag-like ka sa kanila, mag-heart ka sa kanila, para siyempre yung algorithm din, 'di ba? Alam ko maraming magagaling dito sa mga mentors ninyo about that, para 'pag nag-post ka is makikita ka din nila. Then, wag mong asahan din siyempre na kapag nag-post ka, yun na yun. Yeah. Dapat hindi yun ang mindset. Hindi siya yung eto post na ako, okey na 'to, okey. Kaya gawa ka ng 30 days calendar mo. Okey, na araw-araw mo siyang gagawin or every other araw-araw mga 2 hanggang 3 post or everyday, once a day, okey kung nagsisimula ka pa lang. And then, wag ka rin tamarin, okey, na mag-engage dun sa mga taong nagko-comment sa post mo, okey? So, dapat hindi lang yung, "Ay, thank you." Uy, alin dun yung nag-catch ng interest sa'yo sa post ko, yan. Oh, for example, mahilig ka rin ba mag-skincare sis? 'Di ba 'pag nag-comment sa'yo 'no, mag-thank you ka din, diretso PM mo na, "Sis, nakita ko yung comment mo, mahilig ka rin ba mag-skincare?" Or share naman your top 2 concern, kasi ako ang concern ko sa skin ko before ay yung aking dry skin, nakakatanda talaga siya. Ikaw, ano yung top 2 skin concern mo? So, share yours muna 'no, before asking, kasi baka mamaya sabihin mo, "Wala akong problema sa mukha ko." Baka ikaw. Share yours muna, 'di ba? What's the best time to post po? Ang sabi po nila, ay yung mga prime time kung saan mas hindi busy yung tao, okey. Pero sa'kin lang what works for me po kasi is kung ano yung nalagay ko na structure sa sarili ko, mostly from 10 AM, kailangan may post na ako ng 10 AM. And, we never forget din of course our devotional, kasi that's the priority, 'di ba? Yung makapag-share tayo ng wisdom from the Lord. And then after nun, kasi morning namin ginagawa yun, kasunod na po talaga yung, kung ano yung gusto namin na na-plan for last night. Then kapagka medyo parang gusto ko pang dagdagan, yan, puwede po ako maglagay ng lunch o kaya mga 4 to 5 PM kung saan po medyo baka coffee break yung mga tao. Oh. So, it depends on your structure. Basta lang po maging consistent, okey? Kasi puwedeng nag-post ka nga sa prime time, kinabukasan wala na, oh, 'di ba? Hello, alright. And after yan, you have to engage to your prospect, show your face, wag ka ng mahiya. Naku, sama-sama na tayo, damay-damay na. Okay, so pinapanood ko rin po yung mga mentors ninyo, I'm learning din from them. And of course, number 5, track, analyze, and repeat. So you have to track your engagement. Sino ba yung mga nagla-like, nagko-comment? Sino yun na yung mga prospects na nako-convert mo? Sino yung mga nagde-DM sa'yo? Naku, alam niyo po mahiyain pa po ako mag-post. Hindi pa po ako sobrang dami mag-post. Pero nakakatuwa, sabi ni Mentor Chris niyo, parang 1:1 ka. 'Pag napo-post ka, may bumibili talaga. Yun lalo na yung serum, yung resurfacing serum, pabili na nga ako niyan. Natatanggal ba yung melasma ko diyan? Yung gano'n na yung mga tanong. Di ko na po nalagay dito, eh, pasensya na po kayo. You can ano, check na lang po sa social media. And yun, track mo yung mga
conversion. Like for example 'no, eto bumili na siya, kailan 'to mauubos? Ilagay mo na sa monitoring sheet mo 'yan. Okey, kasi sayang naman kung mapunta sa iba 'pag nag-repeat order, 'di ba? Ta's hingi ka na ng referral, hingi ka na sa kanila na, "Uy, tita 'di ba nagustuhan mo yung ganda ng resurfacing serum, nawala yung wrinkles mo, gan'to. Bigyan mo naman ako ng limang referrals, oh, ta's kapagka yun bumili lahat, bibigyan kita ng libreng 10% discount, mga 20% discount. Oh, gano'n. Oh, 'pag ito po mga nag-business yung mga 'yan, bigyan kitang trip to Hong Kong, charot. Okey, bigay kayo ng mga somehow yung mga taong believer na ng products na yung mga na-convert niyo na. And then repeat what works. Alright? Okay, so napakadami po nating puwedeng matutunan. But again 'no, what we focus on is for you to start and then be consistent. Alright? So hook, value, and call to action, and then the 5 steps. Are we learning so far? Sige nga, ano yung 5 steps? Type nga po natin. I'm about to end. What are the 5 steps? Number 1, tingnan nga natin kung very excited na i-apply ang ating mga natutunan for tonight. Know your audience. Yeah, know your audience. And, ah, ano yung isa pa sa number 1? Which is the very, very important. Goal, set goal. Wow, yun na, you have to set your goal. Number 2, create content pillars. So, ngayon i-chat mo na yung mentor mo, assignment mo yan, ito yung content na gusto ko i-focus para si mentor mo, tutulungan ka niya mag-monitor, okey? Imo-monitor ka niya, magpa-push ka sa kanya kasi you have to push yourself kung wala na ibang magpu-push sa'yo, kaso kung hindi ka naman motivated that time, paano ipu-push yung sarili mo? Kaya kailangan may accountability partner ka, okey? Number 3, master hook and value. Oo. Master hook and value. Yun lang yun. Hook, value, call to action. Kulang po yan, call to action. Okay, yun yung pangatlo sa third step. Number 4, step 4, engage and show your face. Yun yung pinaka-challenge sa'yo. O kung ayaw mo naman, marami namang paraan, 'di ba? Kailangan lang alamin mo, matutunan, i-master at i-practice. I-apply. And number 5, eto na yon, step 5, track, analyze, and repeat. Okay, so ayan po yun. O, 'di ba ang galing ni Mentor Mads, nalagay niya lahat. Alright? So, napakadami again, but again, wala tayong mararating kung hindi natin talaga siya sisimulan, kung hindi natin siya ia-apply. Kaya, I would like to show this video again with you. Are we still here? Type 1. Patingin ng maraming, 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 maraming 1. Okay, so let's watch this video. Katang iisip mo lang yan, friend. Yung takot mo na makaalis diyan sa comfort zone mo, nasa utak lang natin yan. 'Di ba wala naman talagang barrier? Tinta lang yun. Baka naman tinta lang yung linyang nakikita mong obstacle na baka hindi ka maging successful, baka may tumawa sa'yo, baka may mag-reject sa'yo, baka sabihin, "Feeling naman 'to, gandang-ganda sa sarili niya." Ang dami mo ng iniisip. Oh, hindi tayo magkakapera sa ganyan. Tanggalin mo na 'yan, guni-guni mo lang 'yan. Ayos? And I challenge you, okey, challenge yourself. Type mo nga diyan, kung challenge accepted, type challenge accepted. Okey, 37 tayo dito, less ako. Kailangan 37 'yan kung talagang gusto mong mag-grow, 'di ba? China-challenge ko iyong sarili mo, challenge mo rin yung sarili mo. Kasi at the end of the day, it is you and only you, okey, who will create your result. Tama? Walang iba. Hindi ang coach mo, hindi ang mentor mo, kundi ikaw.
I'm sure marami kang natutunan, 'di ba? Pero again, ia-apply natin 'yan. Yung dollars, mangyayari lang 'yan if you will take action. That's the word that we need. Okay? Na kailangan nating execute. Take action. Because always remember, you are your greatest project. Agree, agree. Agree? Ikaw talaga. Yan talaga. Your growth today shapes your tomorrow. Yung gagawin mo ngayon, yan ang magbibigay sa'yo ng result na gusto mo. Basta wag ka lang mag-give up kung hindi mo pa nakukuha yun. Be consistent, tuloy-tuloy lang, wag kang mahihiya hanggang sa kumapal na ang iyong mukha. And eventually, makikita mo na nasa Hokkaido na tayo, sama-sama tayo sa Hokkaido. 'Di ba, nasa mga travels ka na rin, na-hit mo na yung paysetter mo. Your growth today shapes your tomorrow. Alright? Thank you so much. Yun lang po. Thank you, Mentor Jen! Ayan. So, guys, paulanan po natin ng thank you si Mentor Thank you, Jen. Jen. Thank you, Ayan. mentor. Thank you, Mentor. Thank you, mentor, Jen. Mentor. Ayan. Thank you, Mentor, mentor. meron po ba kayong time to accept mga 2 to 3 questions kung meron pong tanong ang ating mga kasama dito sa Zoom tonight? Sure po. Ayan. Meron ba kayong questions, guys? Alam ko kanina meron na nakapagtanong na si Mentor Ellen, no, kung ano yung best time to post. So, meron ba kayong pahabol na question? Meron ba? Wala na. Ako, Mentor, may question ako. Nabanggit niyo po kasi yung content pillars. So, paano po kayo pumipili, Mentor, nung kung ano yung ipopost ninyo dun sa pang-araw-araw ninyo? Like, parang lahat ba skincare? Lahat Usana ba? Or parang hinahaluan niyo siya ng iba-iba? Yeah, great question. Next question, Charles. Great question, 'no? Hindi naman lahat Usana lang. So, actually, yung branding ko, kung papansin mo, as a mom, yeah, so family, okey, business, and yung self-care. So, sa self-care, kasama doon yung pagpapalakas ng sarili kong katawan, okey. Andun na yung weight loss, yung strength training, nandun din yung skincare, and sa family naman, so meron din ako mga pino-post na gano'n. Of course, yung tawag dito, hindi natin makakalimutan yung Christ-centered life, okey. Kasama din yun sa niche namin. So, dun kami nagfo-focus. Then may business din. So I also post yung mga business, speaking engagement, mga events na ina-attendan ko that could also lead to doon, sa family, sa skincare, sa weight loss, para at least nakikita nila na ginagawa ko rin siyang business, tapos lifestyle ko na rin siya. So, yun, pili kayo kung ano yung gusto niyo, yung at least mga 2 to 3 na gusto niyo i-focus para hindi kayo masyadong, alam mo, sabog-sabog yung utak, ano ba ipo-post ko. And then, have the structure and calendar. Kasi, ang hirap kapag hindi mo alam, andyan ka na, magpo-post ka na, wag na lang. Tinamad na ako eh. Okay, so, yun po. Ayan. Tapos, Mentor, follow-up ko lang din siguro doon. Kasi, siguro yung iba, parang nag-iisip sila talaga kung ano yung ipopost nila, na yung parang ino-overthink nila yung pagpo-post. So, parang ano ba siya, parang kahit day in your life lang ba, para at least makita na ito yung, kunyari, nasa bahay ka, inaalagaan mo yung mga anak mo, ganyan-ganyan, or yung, kunyari, sa work, or sa ano, tawag dito, sa gym, nag-workout ka, hindi, yung, kumbaga, hindi siya yung talagang kinurate mo siya na talagang ano, talagang naka-stage, ganyan. Or ano talaga, natural lang, ganun. Yan, great question. Next question ulit.
Siyempre maganda yun, genuine na nangyayari talaga sa'yo. Kasi ang hirap kapagka parang stage ano lang siya, eh, 'di ba? So like for example, kanina ano ba yung pinost ko kanina, so nag-workout ako, nag-strength training ako. Nakakagulat nga ako parang nakita ko dun sa stats ko, guys naku dati ano, parang 100 kilos lang total workout na yun, ngayon 6,700 kilos na yung nabubuhat ko. So, nag-start yun with, nag-post ako na I'm excited to start my journey sa strength training hanggang sa kanina nag-post ako ng underrated pre-workout na kailangan gawin bago tayo mag-workout. So, kung ano yung day-to-day din na ginagawa mo. But of course, hindi naman yung basta-basta. Something that could give value. Yun yung like yung sinasabi, no? Kasi in order for you to invite people, there's 6 steps eh. So, not limited to this, but this is our mantra. O, share ko na rin, okay lang ba? Para makatulong kasi in relation to doon sa question niya eh. Okay, kasi prospecting yun eh. Tama ba? Yun dapat tinuro ko ngayon eh. Number one, you really have to connect. In connection should be conversational, it should be relatable, it should be like, makaka-build ka talaga ng something common interest ninyo. So, same with the social media, no? Ano ba yung pwedeng makarelate dun sa tao on your day-to-day basis? Kasi hindi naman, ang hirap kaya nun parang i-stage mo siya na, ito dapat gawin ko, punta ako sa ganun. Parang tatamarin ka pa eh, di ba? So, hanap ka lang ng something in a setting of your life, yun, like for example, ako pag nagja-gym, nagluluto, or may business meeting, pag nag-aalaga ng anak, yung mga ganyan. So, and then you really have to build kasi relationship, no? You have to build relationship with your prospects. So, hindi yun basta-basta. Kagaya kanina, meron akong na-meet dun sa gym. So, dalawa lang kasi kami doon. So, sabi ko, wow, parang pareho tayo ng time slot, di ba? So, dati nahihiya ka mag-approach. Yun lang sabi ko, parang pareho tayo ng time slot. Gusto natin wala tayong masyadong kasama. Ay, oo nga eh. Tapos naalaman ko, nurse pala siya. Tapos, oh, connect tayo sa social media kasi tinuruan ko rin siya kung paano gamitin yung machine ng hip thrust. So, nag-add ako ng value sa kanya. Kasi nakita ko siya nag-hip thrust siya kanina, barbell, tapos may flat lang na nakalagay dun sa tiyan niya. Ang sakit nun. Di pala, nalaman ko, hindi niya alam gamitin yung machine. So, tinuruan ko siya. So, I add value. Nakuha rin niyo? Hindi ako agad-agad nag-i-invite. So, pag nag-add ka na ng value, pwede mo nang i-invite. Tama? Hindi pa. Yan tayo. Ang tawag sa'yo, oportunista. Hindi pa. Oh, 'di ba? Kaya naman maraming sumasablay dun sa, "Ay, bakit gano'n?" 'Di ba? Bigla akong sininson. Kasi tingin sa'yo nun, kaya mo pala ako tinulungan, Okay, so you have to know the needs first. Like for example, bakit ba siya naggi-gym? You have to ask, no? Build ka muna, chat muna kayo. Uy, eto na, nag-connect na kayo sa Facebook. Uy, bakit ka nga pala naggi-gym? Anong goal mo? O, 'di ba? Kailangan malaman mo yung pain point niya. You have to know the needs of the person you wanted to invite. Like for example, halimbawa gusto niya lang lumakas, or for example, gusto niya magpapayat. Nalalaman mo yung reason kung bakit niya ginagawa yun. Agree? Okay. Bakit ka po naggi-gym? Oh, 'di ba, bakit ka po naggi-gym? Ako personally kasi nung nanganak ako, I was 64 kilos. Okay. 64 kilos ako nun. So, ngayon, 57 na lang ako. Pero mas maraming muscle kaysa taba. I mean, compare doon, mataba pa rin na, hindi pa tayo 50. Okay, but mas malakas, 'di ba? So, ang goal ko lumakas kasi nanganak ako, nanghina ako nung sumakit yung mga buto-buto ko. Now, ayun na, alam mo na yung needs. So, pwede na nating invite. Tama? Pwede na, no? Ayaw nyo na sumagot. Pwede na ata. Okay. Alright. Oh, ayaw nyo na mag-participate. Di ko na itutuloy. Pwede na, pwede na, pwede na ba? Okay. Napaisip na, di ba? Hindi pa, guys. Kulang pa. Oh, eto yon. Kumbaga sa pakbet, pag wala ito, hindi masarap. Walang alamang. Ayun, nagpapasarap, nagpapalinamnam. Ano ba yung nagpapalinamnam? Yung kwento. Tama?
i-relate mo muna someone, "Ay naku pareho tayo sis before, feel felt found." 'Di ba gusto ko rin talaga before magbawas ng timbang, kaya lang siyempre alam mo na struggle tayo. So ngayon natutuwa ako kasi naggi-gym ka na rin and from before, eto ako 64, sabi niya, "Talaga 64 ka, grabe laki na ng pinayat mo." Sabi niyang gano'n. Oh, 'di ba? Medyo na-e-excite na siyang malaman, matutunan kung ano yung ginagawa ko. Agree? Okey, so talaga po sabi niya, so oo ganyan. So at least ngayon nakikita niya yung transformation. So na-excite siya. Ma-excite ka ba 'pag nakita mo yung transformation? Okey, so ano ng next na tanong niya sa'kin? How? Paano mo ginawa? Oh, 'di ba? Sabi ko sa kanya, "Oh sige ishi-share ko sa'yo, send ko sa'yo." So in-invite ko na ba siya? Puwede ko na siya i-invite, tama? Puwede na. Okey, so yun na yun. Kung gusto mong malaman, okey, puwede kong i-share sa'yo. Mag-usap tayo, available ako tomorrow or kaya mga day after, saan ka dun puwede? Monday or Tuesday? Are we learning? Ayan, naku nakita mo na yung 6 golden rules na talagang sobrang for me, sa amin ni Mentor Q sobrang effective siya. For sure, try mo din 'no, don't skip kasi hindi masarap yung pakbet 'pag walang alamang. Okey, invite tayo ng invite, eh, agad-agad 'di ba, kasi sobrang bilib tayo sa'yo sana, babad tayo sa training, naririnig natin lahat ng testimony, but the question is your prospect di niya alam yun. Agree? You really have to know the needs of that person. Relate to someone na naka-experience at nagkaroon ng transformation and then yung pinaka-last mo is to offer solution. Okey, do not invite, offer solution, "Share ko sa'yo baka makatulong." Yeah? Listen first, okey? Tama yun. Alright, nasagot ko po ba yung tanong mo, Miss Patricia? Yes po. Yes, mentor. Ayan. So, last, meron pa po bang question? May hahabol po ba ng tanong? Me. Ayan, Mentor Marky, go ahead po. Ayan. My question, mentor, ay since we talked about social media contents, ganyan, okay? So, gumagamit ka ba ng AI? So, ano ba yung dapat na, kung if yes, ano ba yung dapat na chine-check namin? What's your favorite tool? Okay, kasi I feel like a lot of us, okay, including me, parang feeling ko na left behind with regards to AI. So, yun. Ayun. So, grabe 'no, Mentor Marky ang nagtatanong, guys. Okey. So, mentor, yes, opo. Sabi nga hindi naman para palitan tayo ng AI, pero kung hindi ka marunong gumamit niyan, maraming papalit sa'yo. Tama. So, actually po, ang pinaka-accessible po talaga ngayon when it comes to knowing, for example, the content, the script, andiyan ang ChatGPT. Pero siyempre kailangan alam natin yung tamang tanong. Like ang hirap kasi babatuhan ka lang niya based sa tanong mo. Kailangan na-formulate mo rin sa utak mo ano yung gusto mong mangyari. Okey, kung ano yung scenario na yun, ilalagay mo dun, then kung ano yung gusto mong itatanong mo sa kanya kung ano yung gusto mong mabuo, papagawa mo sa kanya. For example, ah, gusto mong mag-post, for example, 'di ba nakalagay do'n yung sa dark spot. O gusto kong mag-post ng dark spot, transformation. O turuan mo naman ako, gawan mo naman ako ng script ganyan, na naaayon sa gan'tong sitwasyon. Okay, or bigyan mo siya ng thought, "Ito yung gusto kong mangyari." Meron siyang call to action, meron siyang gan'to, meron siyang gan'to, kailangan nilalagay mo yun. So, when it comes to the script, para sa mga videos natin, ChatGPT or Gemini, madami puwede po. Tapos sa pagka-videos naman, CapCut, yun lang gamit ko, wala ng iba. Opo, iyon. So, mentor, nasagot ko po ba? Yes, thank you, mentor. You're welcome po. Ayan. Thank you, Mentor Marky. Ayan. So, with that, okay, sige. So, I guess
sulit na, no, guys? Wala nang hahabol. Marami tayong natutunan kay Mentor Jen tonight. And sa mga hindi masyadong mahilig mag-social media, ayan, kailangan na talagang gumalaw-galaw at mag-post. Okay? Sige. So, ayan, wag nating i-overthink, no? Sabi nga ni Mentor Jen, yung natural lang at kung ano yung genuine sa atin, pero nakakapag-add ng value. Okay? So, bago po kayo umalis, Mentor Jen, meron po kaming Certificate of Appreciation. Ayan. So, Core Edge presents this Certificate of Appreciation to Mentor Jen Eustaquio for her valuable contribution and expertise shared during the Core Edge Night held on November 17, 2025 via Zoom. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jen, for sharing your time po sa amin ngayong gabi. Thank you, Mentor Jen. Ayan. And bago po kayo umalis, Mentor, mag-picture po muna tayo. Ayan, para syempre meron tayong souvenir. Okay? So, ayan. Open cam po tayo, guys. Okay, ayan. Sige, so, okay, I am going to take photos na po. Ayan, may mga humahabol pa ng open cam. Okay. Alright, so taking photos in 3, 2, 1. Okay, meron pang second page. Saglit lang po. Teka lang po. Ayan, may second page pa. Wait lang po Teka lang po. Okay. Taking photos in 3, 2, 1. Okay, got it. Thank you so much po ulit, Mentor Jen. Thank you. For Edge, magpasalamat po tayo kay Mentor Jen. Thank you po. Thank you, Thank you, Mentor. Mentor. Thank you, Mentor Jen. Thank you, Mentor Jen. Alright. Thank you, Mentor. Maraming salamat po, Mentor. Okay, so bago po tayo matapos, no, for tonight, so may ano na nga, no, may challenge nga si Mentor Jen sa atin, no, nag-challenge accepted tayo, di ba? So, lumabas-labas tayo dun sa ating comfort zone, ano, at guni-guni lang yan, guys. Guni-guni lang yung comfort zone na yan. So, tawag natin, i-challenge natin yung ating sarili, mag-start na tayo mag-post, 'di ba? And i-apply rin natin yung anim na tinuro ni Mentor Jen sa pagpo-prospect, 'di ba? And yung tinuro na rin sa pagpo-post sa social media. Okay? So, ayan, reminders lang po sa ating training schedule, of course. Core Edge Night tuwing Lunes, and then pag Saturday, meron tayong No Limits November, 11 a.m. sa Big Room. And University resumes this Saturday, 3 p.m. sa ating Big Room sa Makati office. And of course, pag Sunday, meron po tayong product training via Zoom. Ating health talk, that Sunday, 7 p.m. Okay? And ano pa? Ayan, again, reminder lang po sa ating Core Edge Christmas Party on December 14. This is sa Manduka, okay? Manduka 1 Ayala. And ang theme po natin ay Recycled White Christmas. So, white, pero may something recycled. Okay? So, yan ang ating theme for our Core Edge Christmas Party. Okay? So, December 14, save the date. And please, talk to your nearest gold to confirm po your attendance sa ating year-end party dahil limited slots lang po ito. Limited to 30 packs lamang po. Okay? So, ayan. With that, okay, let's end our Core Edge Night with with that reminder. So, pwede na po tayong mag-ma'am, pwede po kayong mag-meet with our respective clusters. And this has been your Core Edge Night. This has been Coach Trish, and this is Yusana, your health, your life, your way. Good night, everybody. Thank you, Coach Patricia. Thank you, Coach Trish. Thank you.